Biglaan nga ang pagpanaw ni dating Undersecretary Cabral matapos siyang mahulog sa bangin. At ngayon, apektado ang investigasyon sa flood control projects. Tumalon nga ba siya? Tinulak? O di kaya ay pineke ang kanyang pagkahulog para makatakas sa mga kaso laban sa kanya? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang epekto ng pagkawala ni Yusek Cathy Cabral sa mga investigasyon sa flood control projects sa buong bansa? Hindi lang ito basta-bastang pagkawala ng isang opisyal sa gobyerno. Si Yusek Cabral ang may hawak ng mga pinakamalalalim na detalye sa daloy ng mga proyekto. Kung sino ang nag-aproba, kung ano ang flow ng pondo, at kung sino-sino ang may tunay na kontrol, which covers probably all branches of the government. At ngayon, bigla na lang siyang nawala. At naiwan nga ang publiko na nagpipilit buuin ang buong kwento. Pero, kulang nga ang mga paliwanag. Kasabay pa nito ay lumabas ang issue ng Cabral Files na di umano ay hawak ni Congressman Leviste. At tinutukoy di umano nito ang mga pangalan at ang mga budget allocations na maaaring magbigay linaw sa mga nakaraang proyekto. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon on whether these Cabral Files are authentic o kung kumpleto nga ba ang mga dokumentong ito. Kaya naman ay natural lamang na lumabas ang mga haka-haka, mga teorya o mga katanungan. Sino nga ba talaga ang nakinabang sa pagkawala ni Yusek Cabral? At makakamit pa kaya ng taong bayan ang buong katotohanan? If you are new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Mga kaibigan, hindi po tayo nag-aakusa. Pero hindi rin naman natin pwedeng isantabi ang realidad na sa loob ngayon ng massive flood control project scandals, more so with ghost projects na unti-unti nang nabubuking, ang taong may sobrang daming alam, minsan nagiging delikado. Ito na yata yung sinasabi nilang too much knowledge is dangerous. Kaya sa ngayon, balikan natin na pahapyaw ang kwento. Sino nga ba si Yusek Cathy Cabral? Si Yusek Cabral po ay isang civil engineer and she built a career in public service for decades. And she joined the Department of Public Works and Highways o DPWH. She was in charge of budget, planning, and multi-billion peso projects. Kaya naman, she was a key figure to Philippine infrastructure. Now, let's fast forward to 2025. Dito lamang 2025 ay lumabas nga ang pangalan ni Yusek Cabral dahil di umano sa alleged irregularities of flood control projects involving billions of pesos. She denied any wrongdoing. Ang sabi niya ay she only handled the planning stage lamang daw at hindi naman daw ang execution. Matatandaan po na noong September of 2025 ay nag-resign na po siya from DPWH. But then, she was still subpoenaed by the Senate Blue Ribbon Committee and the ICI. And then, she didn't appear during the December hearings, days before she passed away. So, let's talk about the day of the incident. So, ayon nga sa mga news reports, on December 18 daw of 2025, kasama di umano ni Yusek Cabral ang kanyang driver at pumunta sila sa Cannon Road. She allegedly asked to be left alone because she wanted to think. So ayun nga, iniwan siya ng kanyang driver doon sa may gilid ng cliff. Unfortunately, at around 5 p.m., hindi na daw siya mahanap ng kanyang driver. So by 7 p.m. ay nag-report na po sa pulis itong si driver. Later, the authorities found her unresponsive and unconscious around 20 to 30 meters below the highway. She was then declared to have passed away after midnight on December 19. Nung nailabas po ito sa mga news reports ay syempre, no, marami ang nagulat, marami ang nagtaka. Ayon sa mga netizens, the timing of when she passed away was allegedly very coincidental sa panahon ng investigasyon ng flood control project. Kaya naman ay dumami ang mga conspiracy theories na nagsilabasan. May mga nagtatanong kung tinulak ba siya, sinadya ba niyang tumalon, o pinlano ba ito, aksidente ba ito. May mga ilan pang nagsasabi na di umano ay isang cover-up lamang ito at baka naman daw ibang katawan yung nakita at hindi kay Yusek Cabral. Sa gitna ng mga usap-usapang ito ay nag-post nga sa social media si Senator Pangilinan kung saan ay sinabi niyang karapat-dapat lamang na kumpirmahin kung talagang katawan nga ba ni Yusek Cabral ang nahulog dahil ayon sa kanya, faking death to escape criminal liability has happened before. Hindi po ito ang unang pagkakataon kung sakali namang nagkaroon ng ganitong pangyayari. Because of that post by Senator Kiko, mas lalo itong nagpasiklab ng online discussions. Again, tama nga naman, hindi ito ang unang pagkakataon na maaaring may pumeke ng kanyang pagpanaw para lamang makatakas sa mga kriminal na responsibilidad or criminal liability. So ano nga ba ang ibig kong sabihin? Balikan natin ng pahapyaw ang kwento ni Mary Ann Maslog who faked her death. Para po sa konteksto, ito pong si Maslog ay isang negosyante na nasangkot sa kasong graft
Umani ito ng pansin matapos lumabas ang mga bali-balitang pumanaw daw di umano si Maslog. Ngunit kalaunan ay nadiskubreng buhay pa pala at nagtatago lamang. Nang nadiskubre iyon, the investigations against Maslog resumed and tinuring siya ng korte bilang flight risk. At kalaunan naman ay tinanggihan ang kanyang piyansa or bail. Matapos na patunayang gumamit nga siya ng ibang pangalan at tumakas sa proseso ng batas. Mahalaga pong linawin mga kaibigan. Just because this happened before does not necessarily mean naman na ito rin yung nangyayari ngayon. Isa lamang po ito sa mga dahilan kung bakit nagiging mapagduda ang publiko. Lalo na sa kaso ni Yusek Cabral kung saan ay biglaan ang nangyari. And again, it's very timing sa mga ongoing investigations regarding the ghost projects or flood control projects sa buong bansa. Sa huli, hindi naman ang conspiracy ang sagot, kundi malinaw at transparent na investigasyon. Dahil nga sa nangyari kay Maslog at dahil nga biglaan ang mga pangyayari ngayon kay Yusek Cabral, hiit ng taong bayan na idaan sa DNA testing ang katawan na nakita sa Cannon Road para naman ay maisigurado natin kung talagang si Yusek Cabral ba ito o baka naman ibang katawan. Eventually ay nagkaroon nga ng autopsy and Interior Secretary John Vic Remulla confirmed through DNA daw and fingerprint testing that the body is indeed that of Yusek Cabral's. The autopsy also revealed blunt force trauma from the fall, broken hands, fractured ribs, pierced internal organs, and head injuries. At ayon sa mga investigasyon ay wala naman daw signs of foul play. Walang gunshot, walang knife injury, walang strangulation. Wala rin naman daw any note from Yusek Cabral. Kaya naman, according to authorities, maaaring ang kanyang pagkahulog ay dulot daw di umano ng mental health factors. But then officially ay wala pa namang final ruling patungkol dito. So ayun nga, naging usap-usapan nga ang kanyang pagpanaw. Her death raised a lot of questions. Bakit nga naman daw siya huminto sa dangerous stretch ng Cannon Road? Did her knowledge sa flood control anomalies affect what happened? O kaya naman, could this have been a modus lamang o baka naman strategiya para lang daw makatakas sa mga possible criminal charges? These are only some of the questions. Alam po natin that her testimony could have been crucial sa ongoing investigations ng flood control anomalies. Subalit dahil sa kanyang pagpanaw, ay umaasa na lamang ang mga authorities sa kanyang devices and documents. That is why po the ICI and lawmakers urged the authorities to preserve her devices and documents. Ongoing investigations are being conducted. The authorities are reviewing yung mga CCTV footages, yung mga dashcams, mga hotel records kung saan tumuloy si Yusek Cabral noong mga panahong iyon. Her driver at one point became a person of interest, subalit kalauna naman ay nakitang walang signs of foul play sa kanyang pagkahulog. Let's talk about the legal and political implications ng pagpanaw ni Yusek Cabral. Lumabas po sa mga ulat or news reports na bago pumanaw si Yusek Cabral, handa na raw sana ang Department of Justice or the DOJ na magsampa ng kasong plunder laban sa kanya at sa mga iba pang opisyal ng DPWH. Ngunit dahil sa kanyang biglaang pagpanaw, may isang mahalagang legal effect na agad naman ay pumasok. Automatic po na naputol ang kanyang criminal liability because death extinguishes criminal liability. Sa ilalim po ng batas, kapag ang isang akusado ay pumanaw, hindi na po siya maaaring managot criminally. Walang arraignment, walang trial, walang hatol na maaaring ipataw. Sa madaling salita po ay dito nga nagtatapos ang usaping kriminal laban sa kanya. Pero hindi naman po ibig sabihin na tapos na ang lahat. Dahil malinaw naman din po sa ating batas that insofar as civil liability and asset-related cases are concerned, maaari pa rin po itong magpatuloy. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin naman ang mga hakbang na i-trace at i-preserve ang mga assets ni Yusek Cabral at tuloy rin ang mga aksyon ng ombudsman para tukuyin kung may mga ari-arian ba si Yusek Cabral na maaaring bawiin ng gobyerno. Ang malaking kaibahan lang ay wala na nga yung tao na subject of the investigation. At may isang grave effect pa ang pagpanaw ni Yusek Cabral. Bilang siya ay tinuturing na isang budget gatekeeper, mahalaga sana ang kanyang mga personal na kaalaman. Halimbawa na lamang ay kung paano napili ang mga proyekto, kung sino ba ang nag-endorso, at kung ano ang flow ng pondo sa loob ng sistema. In the meantime po, the authorities are left with the documents of the Office of Yusek Cabral. Mga dokumentong maaaring kumpleto nga sa pirma, ngunit mahirap ipaliwanag. Dagdag pa dito ay dumabas nga ang mga bali-balita kaugnay ng tinatawag nating Cabral Files. Ito ay mga dokumentong naglalaman ng mga detalye sa budget insertions at proyekto sa loob ng DPWH na inuugnay kay dating Yusek Cabral.
Kaugnay naman ng Cabral files ay may lumabas na controversy insofar as Congressman Leviste is concerned. Ayon kay Congressman Leviste ay ibinigay daw di umano ni Yusek Cabral ang mga files sa kanya. Ayon sa kanya ay makikita sa Cabral files ang mga pangalan ng mga proponents ng mga malalaking budget allocations mula sa mambabatas hanggang sa iba pang opisyal. Ngunit kahit na naisa publiko na po ni Congressman Leviste itong Cabral files, ay wala pa rin pong government agency na nag-o-authenticate sa mga ito. Again, wala pa pong kumpirmasyon insofar as the authenticity and verification of the Cabral files is concerned. At dahil nga dito ay nakikita natin kung ano yung kahalagahan talaga ni Yusek Cabral insofar as the investigations are concerned. Ayon nga sa ilang mga netizens, dahil si Yusek Cabral di umano ang may pinakamalalim na kaalaman patungkol sa proseso at sa mga dokumento ng ongoing investigations sa flood control projects, ang kanyang pagkawala ay labis na nagdulot ng buta sa buong kalarawan ng investigation. Sa ngayon ay mahirap po buuin ang kwento ng investigation kahit na may papel dahil nga sa pagkawala ni Yusek Cabral. So again, that's the story, brief story po lamang na sa tingin ko ay mahalagang pag-usapan dahil nga ang pagpanaw ni Yusek Cabral raises questions as to the timing and the coincidence sa investigation ng flood control project. Kayo, ano kaya sa tingin ninyo ang nangyari? Tumalon ba siya? Tinulak ba siya? Or was this just planned para makatakas siya sa kanyang criminal liabilities? So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Jane's got the answers to every code. From contracts to crime, she's got it all mapped. Legal chit chat, and the world's unwrapped.